Who will bring to me the lost and dying? Who will point them to the narrow way? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. When the call of fire touched your prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who will go for us? Then he answered, here I am, send me. God bless you, Pastor Will. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Last stanza. Should the time for reaping will be over, soon we gather for the harvest home. May the Lord of harvest smile upon us. May we hear his blessed shout will rise. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. Speak, and I will answer, Lord, send me. Hallelujah. At nais ko muna basahin yung ating teksto sa mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At ang oras natin ay mabilis na umiikot, pero wag nating tingnan yung oras, mga kapatid, no? At hayaan natin na this is the time na ito yung time na pag-worship natin kay Lord. At so hayaan lang natin kung ano ang kalooban niya. Okay, so nais kong basahin yung 2 Peter chapter 1 verse 15. Sabi dito ni Apostol Pedro, pagsisikapan ko na sa tuwi-tuwi na pagkamatay ko'y inyong malaala ang mga bagay na ito, sapagat kami ay hindi nasisunod sa mga katang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan. O sabi ni Pedro ay hindi katang-isip yung kanilang ipinapangaral sa pagpatungkol
sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sabi niya sila daw ay naging isang buhay na saksi, saksi na nakita, na witnessan nila ang lahat mga nangyari tungkol sa karangalan, sapagkat siya tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kalawalatian nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kalawalatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanganggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. So, sabi dito, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na malaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalitang buhat sa Diyos na inudukan ng Espiritu Santo. Okay, so ay po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat, binasa namin ang iyong mga salita at patuloy na ang sinabi kanina ni Apostol Pedro ay sila ay mga saksing tapat, naging witness, Panginoon, at anumang po mga bagay na kanilang ipinapangaral ay nasaksihan nila at naging nandun sila nung araw na yun, Panginoon. Kaya sabi niya na anumang hula na sinalita mo, Panginoon, at naganap ay ito ay nangyari, Panginoon, dahil sa patutuo ng Espiritu Santo. Kaya, Panginoon, salamat, Lord, sa umagang ito at pagyamanin mo po ang mga salita mo na ilang mga talata, Panginoon, ay Panginoon, ikaw po ang magpala sa sarili mong salita, Panginoon, upang Lord, at ito'y iyong putol-putulin upang, Panginoon, may subo ito sa puso ng bawat isa, Panginoon, at kung naman po ang nais mong iparating ngayong umaga sa bawat isa sa amin ay malaya ka pong mangusap, at Panginoon, ito ay the house of correction. This is the house of judgment, Lord. At Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayong umaga, at saan po, yung saman po sila naroon, Lord, pagpalain mo, Panginoon, patuloy mong katagpuin ang kanilang pangangailangan. Hanggang po may mga trabaho, Panginoon, sa mga oras ito. Saan man sila naroon, pagpalain mo po, at lalaman po hanggang matapos ang gawain ito. Sa inyo ay pinagkakatiwalang lahat ng bagay. Sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So tayo po'y malalang ako. Okay. So ang topic natin sa umagang ito ay hango doon. Sabi dito, ang Diyos mismo ang tagapagpaliwanag ng sarili niyang salita. Okay? Okay. So, ngayon, next slide natin, Brad. Sabi dito, ni Brother Banam, doon pa rin kasi preaching ni Brother Banam ito, isa lang. Sabi niya, ang Diyos mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Hindi niya kailangan ng sino man para magpaliwanag para sa Kanya. Siya mismo ang tagapagpaliwanag. Sino ba ang taong may papaliwanag? Ang Diyos. Ang Diyos mismo ang sarili niyang tagapagpaliwanag. Eh, sabi ni Pedro doon kanina, balikan natin, Brad, yung ating scriptures. Sabi dito ay para makakuha natin yung sinasabi ni prophet, no? Sabi niya, sabi niya, pagsisikapan ko, nasa tuwi-tuwi na, pagamatay ko inyong maalaala ang mga bagay na ito, sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyong kapangyarihan at paparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng mga kanyang karangalan. Okay? O sabi niya, sa pagsigisikapan ko next slide, Brad. Okay, sabi dito, at ang tinig na ito ay aming narinig nang galing sa langit nang kami kasama ng banal na bundok, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, no, na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa nagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga is misilang sa inyong puso. At nalalaman mo nito, sabi ni Pedro, no, na nalalaman mo ito na anumang mga hula, ibig sabihin ng hula, salita ng Diyos, from Genesis to Revelation, ay hindi natin kaya itong ipaliwanag. Kaya sabi ni Brother Banam, God is own interpretation. Diba? Ang Diyos, meron siyang sarili tagapagpaliwanag. Diba? So,
Ngayon, kung ang tao ay nakapagpangaral ng salita ng Diyos, hindi dahil sa kaya niya ipaliwanag. Kundi sabi niya, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao yung sa salita, ibig sabihin, ang mga tao yung nangangaral, saan galing? Dahil sa Diyos at inodyukan sila ng Espiritu Santo. Yan. Ibig sabihin, hindi porket nag-preach ka ng salita ng Panginoon ay yun na yung in-interpret ng salita. Kaya mo yun na-interpret. Kaya mo yun na ipapaliwanag ang salita ng Diyos dahil mayroong isang dahilan, dahil ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo at ang Espiritu yun ang nag-interpret sa kanyang sariling salita to the messenger, to the preacher, sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga ngaral. Okay, so sabi ni Brother Branham, sabi dito na ang Diyos daw mismo ang kanyang tagapagpaliwanag. Hindi niya kailanman sino man, hindi niya kailangan ng sino man para magpaliwanag sa kanyang sarili. Sabi niya, siya mismo ang tagapagpaliwanag. Sino ba ang tao na may papaliwanag ang Diyos? Walang sino bang tao na kayang ipaliwanag ng Diyos. Pero maliban na sumasa kanya, ang Espiritu Santo, ibig sabihin, meron munang dumating sa kanya, di ba? Meron siyang isang bagay na tanggap, kaya niya nagawang magsalita dahil yun ay inudyukan siya ng Espiritu Santo na yun ang way ng Diyos ang pag-interpret. Pero hindi ito nag-interpret, God himself. God is all interpreted. No? Interpret niya mismo kanyang salita. Okay, next slide. Sabi dito, ngayon, nangungusap si Pedro dito, sabi niya doon sa talatang binasa natin, nalalaman natin na sa mga pasimula nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Iyon ang kapaliwanagan noon. Kapag sinabi ng Diyos, anumang bagay na nahayag iyon, kung gayon, iyon na nga kapaliwanagan ng Diyos, na tama ang kanyang salita. Kita nyo? Ngayon, sinabi ni Brother Branham dito, sabi niya, nung sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nung nagkaroon ng liwanag, yun ang interpretation ng Diyos. Hindi mo pag sinabi na salita ng Diyos, magkaroon ng liwanag. O sinabi mo, paano mo siya in-interpret? Paano ba magkakaroon ng liwanag? Paano ba gagawin ng Diyos yun? So, hindi mo siya pwedeng ipaliwanag based sa iyong sariling intellectual. At ang Diyos ay pinaliwanag niya ang kanyang salita. Nung limitaw yung liwanag, yun ang kanyang interpretation. Diba? Yun ang kanyang pagpapahayag. Sabi niya, noong sinabi niya, magkaroon ng liwanag, naroon muna iyon sa kanyang kaisipan. O, ngayon, sabi niya, bago niya sinilita yun, magkaroon ng liwanag, una, saan mo lang nangyari yun? Nandun mo lang sa isipan niya. Ngayon, nung sinilita niya, ang ibig sabihin ng salita is thought express. Nung limitaw, sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Salita yun, ibinigkas. O sabi mo, may binitawan ang Diyos sa salita, kailangan mo siyang paliwanag, hindi mo kayang interpret ang salita ng Diyos. No? Ngayon, sabi niya, ang pagpapaliwanag ng Diyos, kung kailan lilitaw ang liwanag, yun daw ang interpretation ng Panginoong Diyos. Okay? So sabi niya, noong sinabi niya, magkaroon ng liwanag, lumitaw nga ang liwanag sa kalawakan. Iyon na nga ang pagpapaliwanag na walang kailanmang magpapaliwanag ngayon sapagkat sinabi ng Diyos, iyon na nga ang Diyos at ayun na nga ang iyon ngayon. Kapag nagsalita ang Diyos at nahayag iyon yun na ang pagpapaliwanagan ng kanyang salita. Bakit hindi yun makita ng mga tao? Bakit ba hindi yun ay nakikita ng mga tao? Okay, next slide. Sabi dito, sabi niya, anong kabutihan ng may dudulot na sabihin ang anong pamang ibang bagay patungkol rito? Sino ang makasalanang tao na susubukang magsabi kapag nangako ang Diyos at ginawa iyon ng Diyos na mali ang paliwanag na iyon? Iyon na ang Diyos mismo ang gumagawa ng sarili ng nagpapaliwanag. Kasi pag sinabi, di ba? Sabi nito, kapag ang Diyos daw nagsalita at interpret ito ng isang tao makasalanan, hindi ang Diyos ang nagsasabi doon. Kasi ang Diyos, tandaan niyo mga kapatid, ini-interpret lang niya. Sabihin, pag ang isang tao ay nangaral, sabi ni Pedro, sabi niya, mga kapatid, hindi ako nangangaral sa pamagitan ng tatang-isip lamang. Sabi niya, naging witness ako. Nakita ko talaga ng mukhaan. Kaya sabi niya, kung ano yung nakita ko sa piling na, at may isang tinig, sabi niya, doon sa banal na bundok, may isang tinig ng salita. Sabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Narinig ito ni Pedro. Diba? Sabi niya, hindi gawa-gawa yun. Hindi lang basta kwento yun. Talagang nakita ng aking mga mata. Sabi niya, walang anumang hula na kahit anong, from Genesis to Revelation, ay sinalita ng Diyos. Walang po pwede makapagpaliwanag. Pero sabi ni Pedro, pero maliban na sumasakay ng Espiritu Santo, na nauudyo ka ng salita. Kaya niya nasasabi mga bagay na ito.
Pero walang sino mang tao pwede mag-interpret ng kanyang salita. Ang Diyos lang nag-interpret. Kapag nasa iyo ang Diyos, ini-interpret mo ang salita ng Diyos. Eh sabi ng Diyos, let there be light. Sabi ni Brother Branham, nung salita ang Diyos, sinamahan niya yung kanyang salita. Sabi niya, salita siya. Sino yung salita? Si Kristo yun. At sinampalatayanan niya si Kristo. Sinampalatayanan niya yung sarili niya salita. Diba sabi ng Hebrew, sabi niya, without faith, there is nothing. Kaya kahit ang Diyos, kahit sabi niya, let there be light. Pero sinabi niya, dahil mayroon siyang salita, pero sinamahan niya ng pananampalataya niya yun, at mangyayari yun. O sabi niya, mga tao, paano lilitaw ang liwanag? Pero ang Diyos, sabi ni Brother Branham, ang interpretation ng Diyos, nung limitaw ang liwanag, nagkaroon ng araw, hindi mo kailangan interpret yun. Kasi yun na mismo ang interpretation ng Diyos. Diba? Kaya kung ano yung limitaw, yun ang ipipiris mo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Kung nagkaroon ng liwanag, yun na ang interpretation ng Diyos. Tapos. Diba? Ngayon, sabi niya, ito mismo gumagawa ng sarili niyang pagpapaliwanag. Nagpapaliwanag, hindi niya kailangan ng sino man para ipaliwanag siya. Siya mismo ang tagapagpaliwanag sa pamagitan ng pagsasakatuparan ng kung ano ang ipinapangako niyang gawin na ito, niya ito. Sabi niya, okay, next step, binibilisan ko na kasi gusto ko pumunta sa climax. Sabi niya, dahil noong sabihin ng Diyos doon sa itaas, sabi niya, sa panahon ni Isaiah, sa Book of Isaiah, sa middle of the Bible, doon sa Book of Isaiah, no, ilang libong taon o ilang years bago before the New Testament, sabi niya, may isang nasalitaan Diyos, sabi niya kay Isaiah, isang birhen ang maglilihi. This is the prophecy. Sinilita ng Diyos yun. Ngayon, marami sa panahon ni Isaiah, narinig yung propesya ni Isaiah, pwede bang magkaroon, pwede bang isang babae magdalang tao na wala isang dalaga? Yung narinig nila ang salita ng Diyos sa bibig ng propetang Isaiah, ininterpret nila ang salita ng Diyos by his own thinking. Paano mangyayari yun, Isaiah? Paano nangyari ang isang birhen ng anak? Paglilihi. Alam ko, walang birhen mangingili na hindi kailanman ginalaw ng isang lalaki o hinipo siya ng isang lalaki. Diba? At doon lang mo siya maglilihi. O ngayon, sabi niya, dito na nga yun. Sabi niya, sino makapagpapaliwanag nun? Ang Diyos na ang nagpapaliwanag, sinabi niya, isang birhen na maglilihi. At naglihi na ito. Kasi, nung sinabi ng Diyos sa panahon ni Isaiah, isang babae maglilihi. Marami mga tao, tinignan nila, sino kaya yun? Pero alam nila, yung salita ang propeta, pero ang pagpapaliwanag ng Diyos, hindi pa sa panahon ni Isaiah, sa panahon pa ng New Testament. Diba? Pero sa panahon na yun, marami nang nag-interpret kung ano yung sabihin nun, mga kapatid. Pero sabi dito, ayan, ano sabi niya? At naglihi nga ito. Ngayon, ano ba ang iyo? Sabi niya, hindi niyo ba, wala nang maaaring masabi pa patungkol doon. Dahil sa sinabi ng Diyos, na maglilihi ang naturang birhen at maglihi nga. Subalit, napakabulag noon na Elijah para sa makita iyon. Kita nyo, may sarili siyang idea tungkol doon. Iyon ay lupang iba sa inaasahan nila. Okay, sabi dito, sinabi ni Isaiah, isang birhen na maglilihi. At ito nga, ngayon, lubos na, kakaiba iyon. Sapagkat kita nyo, nagdaan-daang taong bago naglihi ang isang birhen ito. Okay? Next slide. Sabi niya, napakakaibang niyon hanggang sa ang isang mabuting lalaki na nagngangalang Moses na bagong tipan, ang kanyang asawa, palibhas ay matuwid na lalaki, ay ayaw niyang hiyag. Sa madla ang kanyang kapurihan at mabuting lalaki iyon. Sabi niya, noong panahon na iyon, naging napakahirap marahil para kay Jose, gayong nakipagkasundo na siya, ikakasal na siya kay Maria. Okay, sabi pa dito, ikakasal na ito, noong panahong iyon, ang hindi natupad iyon, ay kagaya na rin ng okay, sabi niya, siyempre pa, para kay Jose, para bang sinusubukan siyang gamitin ni Maria bilang pangharang. Okay, siyempre, nagbuntis si Maria eh. Kasi siyempre, parang ganito. Baga, hindi sinasadyang may, parang ganitong kwento, hindi sinasadyang may boyfriend siya. Di ba? Nagalaw. Tapos ang mangyari, gusto ni Maria, nakipag-boyfriend girlfriend siya kay Jose. Ang gusto niya, yung kanyang pagkukulang ay si Jose yung mananagot. Ayun kaya sinasabi pangharang. Di ba? Pero sabi dito, yun ang iniisip ni Jose, na gawin siyang
panangga para sa pagkakamaling ito. Sabi niya, subalit, sapagkat ito na nasumpungang nagdadalang tao. Na hindi pa, sabi niya, hindi pa naman siya kasal, nagkasundo pa lang na pagkakasal. O kaya kanina, di ba, yung kumanta hindi naman talaga married pa yun. Ano pa lang yung, ang tawag doon ay, may karoon ng kasunduan. Ang tawag doon, meron lang silang parang mga bahaw, di ba? Pero wala pa po tayo doon sa punto na, iba po kasi pagkakasal. Kasi pagkakasal, talagang ano na yan, yung talaga may ceremony na, di ba? Iba po yun. Ngayon, ang isang paninilang sa ganun ay babatuin hanggang sa mamatay. Tiyak yun at yun ayon sa batas. Ngayon, ay parito, at si Jose, na asawa nito, ay isang taong matuwid, isang talagang matuwid na lalaki, sumasampalataya siya sa Diyos. At nang tingnan nito siya ang iyong mga pagkakaya-aya, malalakit, malalamyos na mga mata, at sabihin, Jose, dumalaw sa akin si Gabriel. Alam sabi ni Maria, Jose, dumalaw sa akin si Gabriel, yung anghel, yung archangel, at sinabi sa akin, magdadalang tao ako na walang nakikilalang lalaki. O, diba? Ibig sabihin, sa panahon ni Isaiah, inantay yun ng mga tao. Ininterpret nilang salita ng Diyos, di ba? Pero nabigo sila sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. Pero, ibig sabihin, ang Diyos, anong interpretation ng Diyos? Kapag ang Diyos ang nagsalita, kapag pinulpil ng Diyos ang kanyang salita, yun yung kanyang interpretation. Pero walang po pwedeng, hindi mo po pwedeng interpret ang Diyos sa ganung bagay. Kasi hayaan mo lumipas ang panahon, kapag ito'y lumitaw, nangyari, yun Diyos na yun. Diba? Diyos yun na kanyang salita na hayaan sa panahon na yun. O yun, sabi niya, ngayon, kung tumingin lang sana si Jose pabalik sa kasulatan, sinabi ng propeta na mangyayari sa mga dalagang iyon, ang gayon. At iyon na nga ang Diyos lamang na pinapaliwanag ang sarili niyang salita. Kita nyo, subalit napakakaibang niyon. Hindi lubos manawaan nyo ni Jose. Okay, next slide. Okay, sabi dito, at pagkatapos ay nangusap sa kanya ang Diyos sa isang panaginip. Diba? Hindi nagawang paniwalaan ni Jose si Maria. Jose, maniniwala ka ba na buntis ako ngayon? Pero sabi niya, nang pinagbubuntis ko, sabi niya, nakita ko si Gabriel, binisita ako, ako'y magdadalang tao. O hindi naniwala si Jose, pero isang gabi na naginip siya. Kinusap siya mismo ng Diyos. Ano sabi? Pagkatapos, nangusap sa kanya ang Diyos sa isang panaginip. No, at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu. Nilukulkuban siya ng Diyos, ito yaong ginagawa. Sabi niya, paano sabi ng ni Pedro, sabi niya, ang anumang mga hula, sabi niya, ay hindi ito nangyayari, hindi ito nasa tukulparan, maliban na sumasa kanyang Espiritu Santo, inuudyukan. Kaya nung panahon na yun, ipulpil ng Diyos ang propesiya, mga kapatid. Sabi niya, doon sa isang dalaga, natuto pa rin niya ang kanyang pangako. Sabi niya, paano mangyayari ito? Sabi niya, nililiman ka ng Espiritu Santo. Sino yung Espiritu Santo? What is the Holy Ghost? The Holy Ghost is God Himself. God is interpreted, His Word is His Word. Kasi kailangan niya patunayan ang kanyang salita. Isinita niya sa panahon ng propeta Isaiah, ay ibubulpil niya sa panahon ni Maria. Sino nag-interpret? Si Jose, si Maria? No, God Himself. Kaya kailangan ng lukuban si Maria ng Espiritu Santo. Kasi sabi ni Pedro, walang anumang mga bagay na mga hula na hindi kinasiya ng Espiritu Santo. Diba? Lahat ng salita ginasiya. Ibig sabihin, ang Diyos ang nasa likod. Diba? Pag i-interpret ng Diyos ang kanyang salita, diba? Pag sinabi niya, in the last days, diba? Sabihin, hihintay mo yung last days na yun. Pag dumating yung tamang panahon, sinita ng Diyos, ang Diyos darating sa tagpo. At darating sa tagpo, para ano? Para ipulpil niya ang kanyang sinilita. Maaaring may gagamitin sa tao, o gagamitin niya kahit sino, pero ipupulpil niya kanyang salita, kasi meron siyang salitang binitawan. Yun, mga kapatid. Okay, sabi niya, nilukuban siya ng Diyos at yung may gawa nito. Sabi, napansin niyo ba kung paanong nakipag-ugnayan ng Diyos kay Jose noon? Sabi niya, hindi sa pangunahing pamamaraan, sa paraan ng panaginip. Ngayon, alam nating may mga panaginip. Naniniwala ba tayo sa mga panaginip? Naniniwala ako sa mga panaginip. Sabi niya, noong pamay, nakipag-ugnayan na ang Diyos sa mga tao sa mga panaginip. Subalit, pumapangalawa lang ang mga panaginip. Kita nyo, na maaaring tama ito o mali, baliban ito'y may paliwanag. O sabi ni Padre Pana, may mga panaginip na tama, pero may mga panaginip na mali.
Okay? Pero pangalawa lang daw yan. So, bakit hindi na niya kailangan noon anong mga pagpapaliwanag? Kasi, bakit hindi na, kasi, di ba, panaginip tayo. Anong ibig sabihin na naginip ako kagabi? Naginip daw ako na, nandun ako sa meron akong panaginip kagabi. Bigla akong naginip. Panaginipan ko yung isang church daw siya, luma yung simbahan. Sabi ko, palitan na natin yung mga bubong. Kasi luma na eh. Kasi sabi ko, yung church ko dati maliit. Kaya lumipat ako sa magandang. Pero malaki yung church niya, pero sira-sira. Ano yung ibig sabihin yun? Pag kinuha mo interpretation sa dreams. Pero sabi nila ng Diyos kay Jose, hindi na kailangan ni Jose ng pagpapaliwanag. At sabi dito, sa balik, hindi na niya kailangan noon ng anumang pagpapaliwanag. Iyon ang Diyos mismo nangungusap ng tuwiran kay Jose. Kasi yung panaginip na nakita ni Jose, pinakausap na sa ng Diyos ng sabihin, yun na yung, hindi na kailangan ng hula, hindi na kailangan ng prophecy, kundi direct to the point ng Diyos kay Jose. Pinausap niya si Jose sa dreams. Sabi niya, direct to the point na yun. Sabi niya, dahil walang propeta, dahil si Jose hindi naman sa prophet. Para magpakita pa ang Diyos sa panaginip na para sabihin niya, katulad ni Arino Lumusor, sabi niya, sa inalumpay, pinatawag niya lahat ng mga manguhula, mga nag-interpret ng dreams. Sabi niya, meron akong panaginip, isang larawang ginto. Pero wala nga magpapaliwanag, dahil tinawag si Daniel. Diba? At si Daniel ay pinaliwanag niya yung dreams. Pero kasi, bakit? Meron kasing hiwaga doon sa panaginip na kailangan ipaliwanag ng Diyos. Pero kay Jose, walang dapat ipaliwanag kasi lahat ay malinaw. O sabi niya, dahil walang propeta sa lupain noon, sa panahon yun, upang magpaliwanag, hindi pa noon nagkaroon ng propeta sa loob ng 400 taon. Kasi magmula kay Malakay hanggang sa New Testament, ang lumitaw na kauna-unang propeta sa Bagong Tipan, si John the Baptist. Diba? Pero, maliit pa si John the Baptist. Pero si Jose, diba, maliit pa baby pa si Christ doon sa tiya, sila pupunan ni Maria. Kaya wala pang prophet. Kaya nangyari dito, wala pa propeta sa panahon sa loob ng 400 years from Malakay to New Testament, Bagong Tipan, sa Mateo. Kaya ang kasunod na pinakamahinam ay na may malasakit ang Diyos sa kapakanan ng kanyang sariling anak ay ang mangusap kay Jose sa pamamagitan ng isang panaginip. At nang wala nang pagpapaliwanag, yun na yung interpretation. Sinabi niya, tama ang naturang babae. Ang banal na bagay na iyon ay dinadalang tao niya ay ang anak ng Diyos, hindi na nagalilangan para naman pagpapaliwanag. Okay, next slide. Okay, sabi dito, nung sinabi niya ngayon, nung pinaliwanag niya yung kay Jose, mga kapatid, sa dreams, yun yung pagpapaliwanag ng Diyos. Diba? Nahirapan si Jose. Pero sinabi niya, Jose, huwag ka mag-alala. Kung buntis man si Maria ngayon, lalang ng Espiritu Santo yan. Huwag ka mag-alala. Sabi doon, ang lahat ng mga propesiya, ang lahat ng mga talata, mga hula, ay kinasiya ng Espiritu Santo. Diba? Fulfillment siya, mga kapatid. Okay. Tingnan natin. Next slide. Sabi dito, noong sinabi niya sa panahon ni Noe, si Kristo ay nakay Noe. Yung pala yun. Diba? Ngayon, sinabi ng Diyos, naniniwala ba kayo doon? Sinabi ni Noe, uulan, magkaroon ng ulan, magugunaw ang mundo, uulan nga, hindi na iyon kailangan pang paliwanag. Umulan dahil ang Diyos na kay Jose. At nagsabi, uulan, isa siyang propeta na kay katibayan, na ay ang nangyari nga ng sinasabi niya na kay hindi na nila kailangan pa ng pagpapaliwanag. Pero sabi ng Diyos kay Noah, maganda ka ng daong. Sabi niya, hatulad ko ang sanlibutan sa pamagitan ng isang ulan. Ngayon, sinabi pa ni Noe, Panginoon, paano ba uulan? Kasi hindi pa ako nakita ng ulan. Nung sinabi ng Diyos yun, si Jose naniwala. Hindi kailangan kasi interpret ni Noe. Diba? Pero, ang ginawa lang ni Noe, sinunod niya lang yung utos ng Diyos, gumawa ng dao, kasi yun ang utos ng Diyos salita niya Kailangan kapag nasalita ang Diyos, kailangan kung naniniwala kami salita ng Diyos, sabi, what next? Pag narinig mo salita ng Diyos, nagkaroon ka ng pananampalataya. The next one, faith without works dead. Pag narinig mo salita ng Diyos, anong kasunod? Dapat lumakip yung gawa. Kasi meron ka salita narinig Kaya si Noe, gumawa ng daong, nagtiyaga. Kasi yung pananampalataya niya, nalakipan niya na ito ng gawa. Na kailangan yung utos ng Diyos, Noah, ito yung gamitin mong kahoy, ito yung haba, ito yung lapad, ito yung 3 palapag. Hindi lang basta si Noe, habang gumagawa, nagpipraise, sabi niya, hindi niya pa alam yung ginagawa niya. Si Noe ay lumalakad sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Bible sa Hebrew, Noe walked by faith.
Diba? Noah walked by faith. Enoch walked by faith. Abraham walked by faith. Diba? Lahat ng bagay, lumakad sila sa kanilang pananampalataya. Dahil, bakit mga kapatid sila lumakad? Kasi meron silang tinig na narinig. Kung tayo sa panahon natin, meron tayong mensahe narinig. At yung mensahe na yun, kung narinig mo yun, naunawaan mo yun, walk by faith. Diba? Lumakad ka ayon sa mensahe na narinig mo. O sabihin, lumakad ka ngayon, diba? Lumakad ka kasi end-time message ka ngayon. Okay, lumakad ka bilang narinig mo yung mensahe, mga kapatid. Kaya sabi dito, sa panahon na yun, hindi in-interpret ni Noah. Sabi, paano ulan, Panginoon Diyos? Sabi niya, o doon ka magtayo ka na isang daon doon sa taas ng bundok. Sabi niya, interpret pa ni Noah yun. Sabi niya, teka Panginoon, bakit gagawa ko ng sa bundok? Doon ako magtatayo ng isang tao. Tandaan niyo mga kapatid, kahit basahin niyo pa yung Bible, hindi nag-question si Noah kahit kailan. Kasi bakit? Hindi niya kayang interpret kung bakit gano'n lang ang gusto ng Diyos. Ang ginawa lang ng Diyos, ni Noah, sinunod lang niya kung ano yung sinilita ng Panginoon. Sundan mo lang kung ano yung mensahe. Hindi ka pwede mag-question. Sabihin mo, kayo mga babae, magpahaba kayo ng buhok. Sabihin mo, Pastor, hanggang saan ba pwede magpahaba? Hanggang saan? Tuhod? Lapas tuhod? O hanggang tuhod? Wala question. Diba? Wala question dyan mga kapatid. Pag sinabi na, sumagsuot tayo ng damit na katimtiman. Ano po ba yung damit na katimtiman? O, diba? O, sabihin na, patala na natin po yung mga kapatid kasi nabasa mo lang salita ng Diyos yun eh. So, pag narinig mo na yung salita ng Diyos, meron ka mensaheng narinig. So, ang kasunod niyan, ano gagawin mo? Lalakad ka na. Lalakaran mo na yung sinasampalatayanan mo. Kasi pag hindi mo yan nilikaran, sabihin, hindi ka niniwala. Diba? So ngayon, nung marinig ito ni Noah, sabi niya, hindi siya nagdalawang isip, Panginoon, baka sa bundok. Hindi siya nagtanong. Kahit nasa bundok, sinunod niya ang utos ng Panginoon na wala pong tanong-tanong. Kasi bakit? Hindi niya pwedeng i-interpret ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. Kasi Diyos ang nagsalita. Ngayon, anong nangyari? Tingnan natin mga kapatid. Sabi niya, ang ilan sa kanila ay maaaring sa paligid nagsabi, hindi alam ng lalaking ito ang sinasabi niya. Narinig niya, sabi niya, mga kapatid, dumating na ang paghahatol, sabi niya, gagawa ako ng isang taong, sumakay kayo, tulungan niyo ako, diba? Kasi kapag sumakay kayo doon, maliligtas kayo. Pero sabi niya mga tao, hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Sabi sabihin, hindi niya alam. Okay, next slide, sabi dito, subalit noon pa man, ipinangako na ng Diyos, kung may isa sa gitna ninyo na isang espiritual o propeta, at sinabi niya ang nagaganap, kung gayo, ipakinggan ninyo siya sapagat, sabi niya, sapagat totoo yun. Kinakailangan na nakaayon iyon sa salita. Ano sabi ng Biblia? Kung meron mang isang propeta na salita ng hula, naghula siya, hindi sa kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon, sabi niya, thus said the Lord. O sinabi, thus said the Lord, hindi sa kanya yun. Sabi niya, magkakaroon, maglilinis ang babae, mga nganak. Sabi niya, mangyayari yun. Pero sabi niya, hindi mo interpret yun. Pero hayaan mo pag lumitaw yun. Nung naganap na yung propesya sa panahon ni Isaiah, lumitaw si Maria. Yun na po yung fulfillment na sinabi ko. Sabi niya, sino mang propeta ng salita ng hula at hindi nangyari, hindi propeta yan. And sinabi ni Noah, uulan, gugunawin ng Diyos sa mundo. Hindi kailangan sabi ni Noah, sabi ni Mata, kailan? Hindi niya kailangan ipatay. Basta nanggugunaw. Nung dumating na ang ulan, yun na po yung interpretation. Diba? Paano gugunawin ng Diyos paano magkakaroon ng World War III? Paano gugunawin ng Diyos? Babag sa Amerika, diba? Sa 7 dimension, diba? Na paano mangyari yun? Sinilita ng Diyos yan, magaganap. Hindi natin pwede yang ipaliwanag. Kasi pag sinabi ng ni Banabanam, bago dumating ang pangalawang pagpalit ni Kristo, nakita ko yung Amerika ng puno ng usok. Diba? Pero paano yun? Paano kayo? Atomic bomb kaya yun? Missile bomb kaya yun? Ano kaya yung usok na yun? At nilamon ng lupa ang buong Alaska? Ano kaya yun? Hindi natin alam. Basta't mangyayari yan. Diba? Kasi ang Diyos ang nagsalita. Hindi natin pwedeng interpret kasi ang Diyos ang siya nag-interpret ng kanyang sariling salita. Ang kailangan lang po natin sa palatayanan. Hindi natin problema yan. Hindi natin problema ang interpret. Ang kailangan lang po natin sa palatayanan lang po ang bawat salita ng Diyos. Okay, kung believer tayo, sampalatayanan. Pag sinasampalatayanan mo, ang ibig sabihin, kailangan mo nakipa ng gawa. Kasi ang isang believers, sumusunod sa kanya yung gawa. Okay? Sabi niya, sapagkat totoo yun. Kailangan na nakaayon iyon sa salita. At nakaayon si Noe sa salita. Noong ipropesiya niya uulan, ay umulan nga. Hindi na iyon kailangan ng kapaliwanagan para doon dahil ginawa na iyon ng Diyos. Okay na yun. Okay, sabi niya,
Si Jesucristo ang nakay-David noon. No. Kasi di ba sabi ni Pedro, mga kapatid, yung aming mga sinasabi sa inyo, hindi isang batang isip. Nangangaral kami dahil sa naging witness kami. Ang sabi niya, walang sino mang tama pagpapaliwanag ng kanyang salita. Maliban na sama sa kanya ang Espiritu. Ba? Ay sabi niyo dito ni Balabanang, si Kristo, si Jesucristo ay nakay-David. Ano yun? Holy Ghost. Diba? Sabi niya, noong si David, na anak ni David, ay makyat sa bundok sa panahon ni Haring David, diba? Isang haring tinanggihan. Diba tinanggihan din si David ng panahon niya? Sabi niya, ay iniyakan, umarap sa, nung si David ay nireject siya bilang hari. Pumunta sa bundok, tinignan niya ng Jerusalem. Sabi niya, umiiyak si David. Sabi niya, ako yung hari ninyo, pero tinanggihan niyo ako. Sabi niya, yun ay wala nang iba pa kundi si Kristo na nasa kanya. Pero hindi si David yun. Sabi ni Balaban, si Kristo yun. Na kay David, na nilagay ng Diyos si David bilang hari, pero siya yung naglagay. Ibig sabihin, tinanggihan nila yung pagiging pinuno niya, pagiging hari niya bilang hari kay David. So sabi niya, hindi si David yun, kundi siya inaando kay David. Sabi niya, yun ay wala sa iba, kundi si Kristo na nasa kanya. Sapagkat pagkaraan ng halos mga 800 taon, lumitaw si Kristo. Sa panahon niya, naupo din siya sa ibabaw ng bundok ng Olibo at tinignan niya ang Jerusalem. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, makilang inibig kong ilimliman ka gaya ng hinaing manok ay sa kanyang mga sisiw, sabali tayo ninyo. Naulit din yan sabi, nung si David sa panahon niya, sabi niya, tinignan niya yung nasa bundok siya, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, ako yung hari ninyo. Pero hindi sa David yun. Si Kristo yun na kay David. Kasi ang bayan niya, Jerusalem. Tapos sa panahon ni Kristo, nangyari yun sa New Testament, sa panahon ng Bagong Tipan, the same scenario. Diba? Sabi niya, inibig ko kayo, ilang beses ko inibig, nagpadala ko ng mga propeta para ibigin ko kayo. Pero sabi niya, yamang pero tinanggihan ninyo. Ngayon sabi pa, next slide. Okay, sabi pa dito, noong nasa bilangguan si Joseph. Alam natin si Joseph, diba? Pang-12 anak ni Jacob, si Jesus iyon. Saan sa nabilanggo? Diba? Nakulong si Jose, nagkaroon siya ng 2 pakasama, isang paladero at isang magsasaka yata yun, tatanim ng ubas. Sabi niya, nung ipagbili siya sa mga halos 30 pirasong pila, sabi niya, si Jesus, iyon, noong ginawa siyang katiwala ni Potiphar, sabi niya, si Jesus iyon, nung maupo siya sa kanyang kanang kamay sa Paraon, at nung umalis siya, ang lahat, sabi na, pagtunog ng tumpeta at kinakailangan iluhod ng lahat ng isa sa nilang tuhod, si Jesus iyon. Walang makakalapit noon sa Paraon, kundi sa pamamagitan lamang ni Jose. Walang makaroon sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Jesus. Si Jesus iyon ang salitang propesya na natupad na sinalita noon sa dinadaan sa mga paaninon at mga pagtitipo. Diba? Sabi dito, sa panahon ni Jose, sino bilanggo? Diba? Meron sila kasama. Nagpareha sila nagpanaginip. Sabi dito, sabi niya, pinaliwanag, sabi ni Jose, sabi niya, yung isa, paliligtas, yung isa, mamamatay. Diba? Sabi niya, magbabalik. Diba? Sabi niya, diba na, si Jesus yun, na kay Jose. Sabi niya, nung si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, meron siyang 2 alipin na nakasama. Sa kanan, sa krus, sa kaliwa ng krus. Sabi nung isa, ngayon sabi ng Panginoon sa isa, sabi niya, ngayon din ay sasama kita sa aking paraiso. Sabihin, si Jose yun. Pero hindi si Jose yun, kundi si Kristo na kay Jose para ipulpil niya kanyang salita. Kasi hindi magagawa ng sino mang tao yun without Holy Spirit. Diba sabi ni Pedro, ang lahat ng tula ay sinaksiya, sabi niya, ay propesya, ay sabi niya, ito ay inuudyo ka ng Espiritu Santo para ito yung fulfill. Okay, next slide tayo sis. Okay, sabi dito, kita nyo, binabahagi ng Diyos ang salita sa panahon, iyon ay pagbabahayag ng salita. Okay, ano na natin ito sis? Ano na natin ito kasi medyo mahaba ako dito. Sige pa. Okay, dito tayo sa sunod. Sabi niya, tingnan nyo, kung nasaan na tayo, naniniwala akong nasa pagparito na tayo ng anak ng Diyos. Ngayon, na mismo, naniniwala ako na sa panahon na tayo, na mismo, oras na maaari siyang magpakita anumang oras. Naniniwala akong inahayag iyon ng mga kasulatan na nasa mga huling araw na tayong mga kasaysayan ng sanlibutan. Okay, so sabi pa dito, sabi niya sa kapanahon ng Iglesia ng Laodicea, iyon na lang ang tanging kapanahon ng Iglesia na sa lahat ng mga iyon, kung saan inilagay si Jesus, si Kristo, sa labas ng Iglesia, nasa labas siya,
na kumakatok. Anong nangyari? Ang Economical Council na ito ang nagpalabas sa kanya, hindi ang Biblia. Mapupunta siya sa labas, sabi niya, okay, next tayo, Brad. Gusto ko, minamadali ko kasi yung climax ko. Okay, tingnan nyo ang ginawa niya isang araw na nakatayo siya roon noong unang pasimula ng kanyang ministeryo. May lalaking lumapit sa kanya na pangalan Simon Pedro, at noong tumingin siya sa kanya si Pedro, nakita siya, sinabi sa kanya ni Jesus, ang pangalan mo ay Simon at ikaw ay anak ni Jonas. Sabi niya, tiyak alam niya na sinabi ni Moses. Sabi niya, ang Panginoon ninyong Diyos ay magbabangon ng isang propetang gaya ko, at siya ang inyong dapat pakinggan. At narito ang isang lalaki na hindi pa niya nakita kailanman. Sabi niya sa kanyang buhay at nagsabi, ang pangalan mo ay Simon at ikaw ay isang anak ni Jonah. Aba, alam niya noon na hindi din na iyon ay wala ng iba pa. Hindi pa siya nakakaroon ng propeta sa loob ng daang taon. At narito ang isang lalaki nagsasabi sa kanya kung sino siya. Hindi nakapagpatakang kanya nga niyang tanggapin. Okay, sa panahon ni Pedro, dahil si Pedro ay isang Hudyo, nagbabasa sila ng mga kasulatan ng Lumang Tipan. Sabi ni Moses, Deuteronomy 18:18, darating ang panahon, ang Diyos ay magpapadala ng isang propetang gaya ko. At ang fulfillment nun, ang propesiya nun, ang katuparan nun, ang pagpapaliwanag ng Diyos, si Jesus yun. Okay? Sa madaling salita, nung si Jesus, limitaw na, mangangaral siya. Ano sabi niya? Sa Isaiah 61, di ba? Binigay sa kanya yung aklat, binasa niya, di ba? Binigay sa kanya aklat, kinuha niya, at nabuksan doon yung Isaiah 62, verse 1-2. Di ba sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Sabi niya, upang kayo, ang mga bulag ay mapakakita, ang mga pilay, makalakad, ang mga naalipin, mapalaya. Sabi niya, at diba? At sabi niya, sinarado niya yung aklat. Sabi niya, ngayon, naganap na ang kasulatang ito sa inyong harapan. Diba? Wala nang pagpapaliwanag. This is the fulfillment of God. Diba? Ngayon, nagsimula na sa ministeryo. Pinuntahan niya si Pedro. Nangingisda. Sabi niya, Peter, the son of Jonah. Sabi ni Pedro, paano mo ko nakilala? Ngayon na kita nakita. Sabi niya, di ba? Sabi niya. Pero sabi niya, naalala niya bigla, meron ako naalala sa scriptures, sinasabi ng aming mga propeta, aming nakapagturo, nasa aklat ni Moses, na darating ang panahon na mayroong isang lalaking propeta na lilitaw sa panahon namin, at kapag sinabi niya yung mga pangalan namin, Pedro, hindi na kami kilala, sabi niya, yun ang anak, tanda ng anak ng tao. O diba, sabi ni Pedro, sabi ni Jesus, mula ngayon, Pedro, o paano niya laman Pedro? Kasi Simon siya eh. Sabi niya, Peter. Ibig sabihin ng Peter, kasi from to Simon, ginawa ng Peter. Ibig sabihin ng Peter, maliit na bato. Diba? Sabi niya, Pedro, mula ngayon, hindi ka na mamawala kaya ng isda. Sabi niya, sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin. Follow me. Diba? Nakilala niyo. Ibig sabihin, ngayon, ganun yung mga tao. Sabihin, may mga panahon, may mga binhi sa bawat panahon. At sa bawat binhi ng Diyos yan, darating ang panahon, may tamang panahon ng Diyos para yung binhi na to ay magising. Diba? Kasi bakit? Kailangan i-interpret ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang anak. At siya rin yung pupunta sa panahon na yon. Para yung salitang binitawan niya sa panahon ng Lumang Tipan at sa bawat mga anak niya na bubuhay sa bawat panahon. Pag bubuhayin niya yung salitang narinig nila. Ay sabi niya, dumating ang Panginoon sa Kristo. Pinulpil niya kanyang salita. Diba, inigtok na sabi niya, Pedro, the son of Simon, the son of Jonah. Paano mo ko nakilala? Paano mo nakilala pagkatao ko? Ibig sabihin, diba, minsan isang tao pa lang, sabi doon, Nathaniel, halika, may papakita ako sa iyo. Diba sabi niya, meron ako natagpuan isang tao. Diba naalala mo na sa aklat ng ating mga propeta, sabi ng ating propeta na kapag dumating yung propeta na ito, yung Misaya, sasabihin niya sa atin ang lahat ng mga bagay na sasabihin niya kung sino tayo. Sabi niya, meron ako nakita, ang pangalan ni Jesus. Sabi ni Nathaniel, meron pang isang tao mabuting matatagpuan sa Nazareth? Sabi niya, halika, sumama ka. Sumama ka. Diba? O pupunta niya doon sa Nazareth. O palapit pa lang si Nathaniel, sabi niya, Nathaniel. O diba, Felipe. Okay, si Felipe pala yun. Okay, Felipe. Sabi niya, paano mo ko nakilala? Sabi niya, bago pa patawagin ni Nathaniel sa ilalim ng puno ng igos, kilala na kita. Nakita na kita. Sabi niya, you are the Son of God.
Sabihin, bawat tinatawag ng Diyos ang kanyang mga anak sa kanyang panahon, mga kapatid. Diba? May mga salitang binitawan ng Diyos sa kanya. Pero hindi nila interpret sa kanila. Ang Diyos mismo nag-interpret. Diba? Pupunta sa kanilang panahon. Baka bubuhayin niya, pupunta siya bilang anak ng Panginoon. Tapos sasabihin niya, ipupulpil niya yung kanyang salita. At kapag na-preach siya, sabi niya, Peter, the son of Jonah. So yun yung pagpapaliwanag ng Diyos. Sabi niya, paano mo ko nakilala? Bago sabi niya, kilala kita mula pagkabata mo pa. Alam ko, lahi ka ni Jonah. Sabi niya, mula ngayon, huwag ka na paano binitawan? Paano nagawang bitawan ni Pedro kung hindi niya kilala yung isang tao na? Sabi niya, yun yung fulfillment. Yun yung pagpapaliwanag ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa atin, sa mga huling araw, sabi niya, but in the days of the voice of the seven angel, all mystery revealed. Sabi niya, bubuksan niya lahat ng hiwaga. May mga taong nilagay ng Diyos sa panahong ito. Pero paano niya tatawagin ng mga binhi nilagay niya sa panahong ito? Kailangan pinupulpil ng Diyos. Paano niya pinupulpil? Dahil sabi ng Diyos, ang mga propeta ng unang panahon, hindi sila sasalita sa sarili nila yun, kundi sila yung naudyukan ng Espiritu Santo. Pero sabi, nung dumating na ang anghel na mapitong panahon, piniris niya ang what is the mystery of the tree knowledge and good and evil, the tree of life. Diba ano yung priest niya? Kakaiba yan ah. Kasi bakit mga kapatid? Kasi nilagay ka ng Diyos sa panahong ito. Pag nilagay ka na sa panahong ito, lahat ng binhi, lahat ng inirang ng Diyos sa sampalatayaan, kasi pupilpil ng Diyos, hindi mo kailangan ipaliwanag. Totoo na kaya yan, ang pagpapaliwanag ng Diyos. Sabi niya, susugo ko si Elijah sa mga huling araw bago dumating ang dakilang kakilakilabot. Diba, meron siyang mensaheng papangaral. Ngayon namamanga tayo, ang lalim nito, mensaheng ito ah. Pero hindi natin alam, ito na yung pagpapaliwanag ng Diyos sa kanyang salita. Ngayon, hindi mo pwedeng ipaliwanag yung mensahe. Hindi mo pwedeng interpret ang message. Ang gawin mo lang, hintayin mo ang Diyos ang pumunta sa iyo at hayaan mo ang Diyos ang magpulpil, magpaliwanag sa iyo kung anong kanyang salita. Hindi pag nagbasa ka ng message, huwag mo ipaliwanag. Hayaan mo dumating muna sa iyo ang Espiritu Santo. Sabi ni Pedro, walang sinumang taong salita sa kanyang propesiya, pinaliwanag ng sarili kasarihan, kundi maliban sa mga tao ng unang panahon ay nagsalita sa pamamagitan, inudyukan ng Espiritu Santo. Kapag dumating ang Espiritu Santo, di ba? Okay, next slide tayo, brad. Si Felipe noong panahon yon, ay humayo at nasumpungan si Nathanael at sinalalim ng puno ng kahoy. Ay sinama niya sa pabalik kay Jesus. Sinabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na walang daya. At sabi ni Felipe ni Nathanael, sabi nito, Rabbi, kailan mo ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe doon sa ilalim ng puno, ay nakilala na kita. Oh, nakita na kita. Pag sinabi nakita, alam niya yung pagkatao niya. Wala sa may tatago. Okay, sabi niya, pero sabi nito, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos. O sabi, ba't nasabi ikaw ang anak ng Diyos? Kasi Bible reader siya eh. Diba? Kaya nga, asan tayo? Believer tayo mga kapatid. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, sabi ng Bible, kapag dumating ng Espiritu Santo, lahat ng inyong binasa, lahat ng inyong narinig, ay ipapaalala ko sa inyo. Kaya ano ipapaalala ng Diyos sa inyo kung wala kayong binasa, wala kayong napakinggan? Wala sa ipupulpil sa atin, di ba? Pero si Nathanael, ayun, sabi niya, bago ka patawagin sa puno, nakita na kita. At sabi nito, Rabbi, ay sabi ng Rabbi, Guro, ikaw ang anak na, paano nalaman, Guro? Kasi nagpapasa sila sa panahon ng lumang tipan. Alam nila, yun ang gagawin ng Diyos sa mga huling araw, sa panahon nila. Ikaw ang hari ng Israel. Nakikilala niya iyon. Sabi niya, hindi na iyon kailangan pa ng anumang paliwanag. Sinabi na iyon ni Jehovah. Sabi niya, Nathanael, nakita lang sa punong higos, paano mo ko nakita? Espiritu ba ng Diyos yun? Alam ng Felipe, yung taong nangungusap, walang iba, the only one, God, in the human flesh. Na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kasi bakit? Sinabi ng Moses, ang Diyos magkakatawang tao, sa gitna ng lilitaw, at papaliwanag niya sa inyo mga bagay na sasabihin niya tungkol sa inyo mga buhay. Katulad sa isang babae sa balon, sabi niya, isama mo yung asawa. Wala akong asawa, sabi niya, tunay, sapagkat ang asawa mo, hindi mo asawa. Paano mo ko nakilala? Sabi niya, paano mo nalaman? Diba kaya itong mensahe, si Kristo ang mensahe. Diba pag bumitaw ang mensahe sa gitna, sa likod ng pulpito, paano nalaman ng salita kung anong pagkatao ko?
Kasi sabi ng Bible sa Romans, Hebrew chapter 4:12, ang salita ng Diyos ay parang dalawang talik. Pumapasok sa puso yan, tapos pinaghihiwalay nito ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating laman, kasi yun ang salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na sinadya mong i-preach yung bagay na yun. Kasi sabihin, ang Diyos talaga yun. Interpret niya salita, hindi is kay brother, ang Diyos ang nasa kanya. Interpret ng Diyos ang kanyang salita. Kasi walang tao magpapaliwanag. Paliban ng audio man ng Espiritu Santo. Diba? So hindi natin kaya interpret yan. Mahihirapan tayo interpret ang Bible, ang salita niya. Okay, next slide. Okay, sabi pa dito, nakatayo noon hindi naniniwala rito. Sabi niya, ang lalaking ito ay si Beelzebub. Mayroon siyang kung anong uri ng panlililang na sa kanyang ginawa. Siyang manguhula. Okay, next. Okay, tinitingnan niya si Jesus at ang sabi, sabihin ninyo iyan laban sa anak ng tao. Okay, ano na tayo, brad? Next slide na tayo. Okay, sabi niya ngayon si Jesus, makatipid tayo ng oras. Sinabi niya sa San Juan, okay, binasa ito ng Brother Ramil kanina, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang aking ginagawa, ay gagawin din naman niya. Sinasabi niya iyon. Siya nga, sabi hindi na yun kailanman papapaliwanag. O sabi ng Bible, sabi niya yung Panginoon Kristo sa mga dito sa talata, darating ang panahon, ang sino mang sumampalataya sa akin, kung ano yung ginagawa ko, gagawin din naman nila. This is the time. Yung fulfillment na yan, ito na yung panahon. Sabi niya, kapag sumampalataya kayo, pag sumampalataya kayo, hindi, sabi niya, magagawa niyo ng interpret ng aking salita. Sabi niya, pero i-interpret ng salita, pero hindi mo kaya interpret ng salita without the Holy Spirit. Pag dumating ang Espiritu Santo, doon mo magagawang interpret ng salita na yun. Paano mo ito interpret? To preach? Sabi niya, ang sumampalataya sa akin, ang mga gawa. Hindi mag-preach. Ang mga gawa. Ang sinasabing yun, siya, hindi yun kailangan pagpaliwanag. Sabi ng Panginoon, nanghula siya sa mga huling araw, ang sumampalataya sa akin, ang aking mga gawa ay gagawin din naman niya. Hindi sinabi, kung ako'y nangangaral, magpipreach din naman sila. Sabi, sila'y gagawa. Pero paano mo magagawa ang ginagawa niya? Sabi ni Pedro, walang sino mang tao makapagpapaliwanag ng kanyang salita, maliban na sumasa kanya ang Espiritu Santo. Sabi niya, ang sumampalataya sa akin, ang mga gawang ginagawa, hindi ikaw. Kapag dumating na ang Diyos sa iyo, yung Diyos na nasa iyo, ininterpret niya ang kanyang salita by your works. Kung ano yung ginawa niya, gagawin mo rin yun. Kasi yun yung interpretation ng Diyos pagkapanahon ng bride, mga kapatid. Okay, next slide tayo, Brad. Sabi ni Brother Branham dito sa message na, sa prisoner, as I just expressed, if your life will prove, your life will prove exactly what side you're on. I don't care what side you say you're on. What you do every day proves what you are. You hear the old saying, your life is so loud. Sabi niya ni Brother Branham ito kanina, ang buhay mo ay masyadong maingay. I cannot hear your testimony. Kaya lang hindi ko naririnig ang iyong patotoo. Diba? Ano ba yung ingay? Isa maingay yung ginagawa mo sa bawat araw kaysa doon sa pagtuturo mo na pinupuri ko ang Panginoon. Sabi ni Brother Branham, pero hindi ko narinig yung sinasabi yung pinupuri mo siya. Pero mas malakas lagi yung ingay ng buhay mo sa araw-araw. Sabi niya, see, your action is so loud. Masyadong maingay yung galaw mo. I always believe in shouting and jumping. Sabi niya, naniniwala ako sa pagtalon, sa pagsigaw at sa pagtalon. But I always said, don't jump no higher than your life. Live. Pero sabi ko sa iyo, huwag kang tatalon na mas mataas sa binubuhay mo. Because the world is going to watch that. Kasi pag sinabi mo Kristiyano ka, kasi hanapin sa iyo, sabi ni Kristo, ang sino mang sumampalataya sa akin, ay gagawin din naman yung aking ginagawa. Ngayon, dahil narinig ng tao yung Bible, bukas na ang Biblia, hanapin sa mga tao, yung sinabi ng Panginoon. Sabi niya, ang sino sumampalataya sa akin, ay gagawin din naman nila. Kaya ang tao, sabi niya, ang mundo ay mamasdan kayo. Diba? Pagmamasdan kayo ng mundo, sabi niya, at kapag sinabi ninyong tumalon kayo, praise the Lord, mataas, at sumisigaw kayo ng malakas, pero sinasabi ni Brother Branham, sabi niya, no, don't jump you higher than your leap. Pero sabi niya, huwag kayo masyadong maingay. No? Pag nagpapatotoo, kapag kayo'y kumakanta o ano man ginagawa nyo,
kung mas mababa naman yung binubuhay nyo. Kaya sabi niya, don't jump higher than your lead. Because the world, o sabi, dahil daw ang mundo, minamasdan kayo. You see? Sabi niya, you must just jump. Pag tumalon kayo, kung ano lang pinamuhay nyo. Diba? Okay, so because somebody is watching you and now when? Yan ang problema ngayon. Diba? Paano mo? Kasi dumating sa Espiritu Santo Sinasabi niyo, you are a Christian. Diba? Kasi ang Holy Ghost, pag dumating niya sa'yo, wala siyang ibang gagawin kundi to prove sa Word na you are sons and daughters of God. Diba? Uprove mo yan. Ngayon, pag hindi mo yan na-prove, mga kapatid, diba? Kasi yun yung way ng, hindi mo kailangan mag-pray, sabi ng Peter Sabi niya, makita lang nila yung inyong mga gawa. Hindi mo na kailangan magsalita na mangaral. Sapat na yung aksyon, sapat na yung buhay natin. Kasi, actually, ang sekreto ngayon ng mensahe, hindi na tayo preach. I-work na to. Okay? I-work na yan. Okay, tingnan natin yung next slide. Okay, sabi ni Brother Branham sa 7 church ages, a momentary consideration of church history will prove how accurate this thought is. In the dark ages, the word was almost entirely lost to the people. Sabi ni Brother Branham, sa panahon ng dark ages, ang salita daw ng Diyos ay halos nawala na sa mga tao. But God sent Luther with the word. Pero sinugo niya si Luther na may dalang mensahe. The Lutheran spoke for God's at that time. Okay, but they organized, and again, the pure word was lost, for organization tend toward dogma and creeds. Sabi niya, and not simple word. They could no longer speak for God, then God sent Wesley. Sabi niya, and he was the voice which is the word in this today. The people who took his revelation from God because became the living special, read and known, and old men for the generation. When metal is filled, sabi niya, God raised up other, and so it has gone on through the years. Sabi niya, hanggang sa dumating, in these last days, there is again another people in the land who under their messenger will be the final voice to the final age. Sabi niya, okay, next slide. Okay. Sabi niya, yes sir, the church is no longer the mouthpiece of God. It is its own mouthpiece. So God is returning to her. He will compound her through the prophet of the bride. Sabi niya, for the voice of God will be in her. Yes, it is. For it say, in the last day chapter of Revelation 17, the Spirit and the bride say, come. Once more, the word will hear direct from God as Pentecost, but of course, the word bride will be repudiated as in the first age. Sabi ni Brother Branham, the final voice to the final age, bride yun Hindi actually, ang babae, sabi ni Peter, hindi nangangaral yan. Diba? Sabi ni Pedro sa kanyang salita, yung mga babae, sabi niya, kahit hindi na kayo mangaral, makita lang niya sa inyong mga gawa. Diba? Ang church ay babae yan hindi na kailangan pa mag-preach para maniwala sila. Kasi dumating na ang mensahe. Ang kailangan mo na lang, nung narinig mo yung mensahe, may tamang pagpapaliwanag ng Diyos yan. Kapag dumating ang Espiritu Santo na sa'yo, papaliwanag niya sa'yo, sa mga samadla, ang mensahe tama. Sa dinatnan ng Espiritu Santo. Kasi kung ano yung sabi ng Panginoon, gagawin din naman ninyo ang ginagawa ko. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon, gagawin natin, mga kapatid. Actually, may kanya-kanya. Gawin natin. Dito lang tayo sa loob ng church. Halimbawa, ako pa lang. Ang buhay ko, routine ng buhay ko. Pag Sunday, nandito sa Sunny Pro. Pagdating ng Monday to Saturday, doon ako sa Manila. Kung saan ako dat na ng Panginoon. Nagliliwan. Yun lang ang buhay ko. Kailangan ko lang pakita. Kristyano ako. Sa kanumapadpad. Ganun lang lagi. Yun lang yung naabot ko. Ganun ba? Uwi ng bahay. Ganun lang. Tapos ikot dito. Balik. Magliliwanag. Tapos balik na naman sa trabaho. Ako pa lang yun. Paano pa halimbawa si Brother Emil? Andito lang sa may Pascam. Bahay, magliliwanag sa bahay, pupunta sa trabaho, magliliwanag. Pascam, mag sa trabaho, o sa EPSA, balik sa bahay. O sabihin, may kanya-kanya tayong lugar na pinililiwanagan. O, di ba? Pagpunta si Panribito, saan siya ngayon? Sa bahay niya. Saan siya madat na ng trabaho niya? Saan siya magdi-deliver? O kailangan niya magliwanag. Yun ang buhay niya, yun ang liwanag natin. So, hindi natin kailangan mag-preach sa buong mundo. Hindi natin kailangan mangaral sa kahit saan. Kasi, andito na ang bride Kasi ang bride, andito na sa ating panahon. Ang kailangan natin, hindi mo kailangan mag-preach. Ang kailangan mo lang, ibuhay mo lang ang mensahe.
Diba? Yung, ngayon, ganito lang. Diba? Paano kung lahat tayo, may kanya-kanya tayong lakad na nilalakaran, mga kapatid. At lahat ng lugar na pinupuntahan natin, nakikita tayo ng sanlibutan, nakikita tayo ng mundo, ng mga unbeliever, na we are a Christian. Ngayon yung sabi ni Brother Bana, halimbawa, sa panahon ko sa tao, sa lugar ko lang, ay, Kristiyano, kaya pala ganyan si Brad. Kasi Christian pala yan. Diba? So, doon sa mundong ginagalawan ko, nakita nila yung word. Saan? Sa katawan ko. Eh kayo ang magpapakita sa mundo nyo. Kung ano yung ginagalawan nyo, obligasyon nyo, ipakita nyo ang salita sa mundo nyong ginagalawan. Paano kayo kumilos sa mundong ginagalawan nyo? Paano nyo pinapakita si Kristo? Yung mga taong nakikilala nyo, kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kasama nyo sa trabaho, diba? Yun yung mundo mo eh. Minamasdan nila, sabi ni Brother Manong kanina, minamasdan ng sanlibutan. Marami tayo eh, pero individually. Nagte-testify tayo sa panahon natin. Kasi pagdating ng judgment, sabi ni Brother Manong, tatayo ang bride bilang magja-judge at hahatulan niya ang mga tao hindi sumampalataya. Alam mo, hatulan ko yung mga kaibigan niyo sa, halimbawa, si Brother Ramil, sa EPSA. Alam mo, hatulan ko yung taga-EPSA. Hindi mo nila ako nakita kahit kailan. Tama ba, Brother? Tama ba? O sa pagtayo ko, yung mga tao na nakasalumuha ko lang, doon lang sa mundong ginagalawan ko. Pagtayo ko sa judgment. O tama yun, Brother Pedro. Hindi ka niniwala sa akin. Ba, sinisira kita nun? Diba? Sabi yung mga tao, ligtas ka na, sumampalataya ka. Sabi, nakita dahil itong anak ko, mo. Sabi, paano ko Panginoon nakita yan? Sabi niya, hindi mo nga lang ginawa saan. Pero dahil sa'yo, uy, hindi ko alam, Brother June, ano ka pala? Diba? Sa akin yun. Paano sa inyo? Kaya bawat isa, meron po tayong responsibility. Hindi responsibility ni pastor mag-share ng word. Oo, nangangarap tayo ng word. Ibang part yan. Pero meron akong obligasyon sa church. Oo, ipipreach ako. Pero meron din akong obligasyon sa sarili ko kung saan ako pupunta. Obligasyon ko yung nasasakupan ko. Maging kung ako man ay nasa trabaho, yung mga pasahero kong sinasakyan, hinatid ko sila sa mga location, ay kailangan ko magpaka-Kristyano. Pagka wala nakita, di ba? Hindi, obligasyon ko yun kasi minamasdan nila. Pag sinabing Kristyano ko, mamasdan nilang buhay ko. Totoo ba talaga akong Kristyano? At kapag nakita nila totoo yan, sabi niya, maliligtas sila dahil sa mga bagay kasi pag nagkaroon sila ng respeto sa akin, save sila. Pero paano kung hindi ako tumayo doon sa posisyon ko? Di, makapagpapahamak sila. Kasi sabi ni Brother Banang sa message na, di ba, yung tinatawag na pag meron silang sinusundan, ikaw kasi magdadala sa kanila sa kapahamakan, doon sa sanlibutan. Kaya sasabihin natin, iba yung nangangaral tayo, pipreach tayo bilang part ng ating evangelism. Pero actually, bawat individual, huwag niyong aanin na wala kayong ginagawa. Actually, nagpipreach kayo kahit sa kayo magpunta. Sabi niya, Brad, hindi naman ako pipreach eh. Kung nagtitinda ka, pipreach ka. Ano pinipreach mo? Buhay mo. Mas sabi nga pa ni Brother, di ba sabi niya, huwag kang sisigaw na mas malakas pa sa sinisigaw mo ng buhay mo. Huwag kang tatalon kung mas mataas pa yung sa talon mo sa talon mo. Kung ano yung pinamumuhay mo lang. Kung yung pinamumuhay mo lang sa Word of God, yung titignan ka ng tao kasama mo. Ikaw, bahala ka kung makonvert mo sila o hindi. Kaya bawat individually, tayo po ay mga God's interpreter ng kanyang salita sa panahong ito. Okay? Sabi ni Brother Branham, the final voice to the final age. So, kailangan lang natin, ibuhay lang po natin ang mensahe. So, yun na po yung pagpapaliwanag ng Diyos. Kapag binuhay mo ang mensahe, pinakita mo sa taong ikaw ay believer, diba? Kahit yun ang lagay doon. So, yun ang way. Ibig sabihin, pag ninterpret mong Bible, narinig mo ang message, pinamuhay mo, paano mangyayari ito? Lahat ng tayo nagsalita, nagsigawa, ng audio pa ng Espiritu Santo. Pag may Holy Ghost, doon mo lang magagawa yung buhay ang mensahe. Pero kung walang Holy Ghost, nahirapan ka talagang ibuhay ang mensahe. So yun lang po yung susi. Kaya sabi ni Pedro, lahat kami naging saksing tapat. Naging witness, at sabi niya, walang sino mang mapapaliwanan ng hula, maliban na sumasa kanya. O maliban na yung lahat ng ito, introduce ka ng Espiritu Santo. So yun lang po yun mga kapatid. Pag walang Holy Ghost, kahit sabihin mo Kristiyan ka ngayon,
Pero pag may Holy Ghost, bubuhay mo talaga ang mensahe. So yun po yung interpretation natin. Kaya may mga tao kang kasama sa Lamuha, pupunta ka sa ibang-ibang lugar. Kapag sinabi nila Cristiano ka, so yun, pag napakita mo, na-interpret mo ang buhay mo, sabi nila parang nakakita ko ng di ba kasi panahon ng lumantip ng Bagong Tipan, yung unang Cristiano pumunta sa Antioquia. Sabi sa Antioquia, sabi na sa buko ng Thessalonica, at yung mga Cristiano ng unang panahon, tinawag sila mga Cristiano. So yung nagsabing Cristiano, hindi po believer. At uli, ang salitang Cristiano, nagsalitaan niya sa Bible ay mga unbeliever. Nakita nila yung mga tao, mga alagad ng Panginoon. Sabi nila, at doon nagpasimula, tinawag ang mga alagad na mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano is follow in Christ. Christ, ibig sabihin Christ in you. Christian, Christ in you. Diba? Na kung ano yung ginawa nila, kung ano yung ginawa ni Kristo, nakita namin sa mga alagad. Na ganun din ang ginawa. Pag sinabi doon, sinampan si Kristo sa kanan, may mga tao dito, kundi ganun lang eh. So, Christian ba yun? Hindi po. Kung dapat, sabi nung kung ano yung ginawa ni Kristo, ginawa din natin. Diba? Kaya nga, doon natin maintindihan. Kaya, so, pag siyang Kristiyano, down to earth talaga yan. Down to earth. Kahit na talagang kasi bakit? Kasi si Kristo na talaga yan eh. Si Kristo. Pero hindi siya. Pero kaya lang po niya na-interpret kasi nasa kanya po si Kristo. Yun lang po yung paraan para may paliwanag mo po ang salita ng Diyos, may buhay mo. Kailangan nasa iyo po ang Holy Ghost. Pag walang Holy Spirit, hindi mo po kayang ipaliwanag. Hindi mo kayang ibuhay ang salita ng Panginoon. So yun lang po yung susi para yun yung way na pag-interpret. Ngayon, kung gagawa ka na mabuti, kung gumagawa ka na, bibigay ka ng tithing offering, hindi dahil sa interpret mong Bible. Kailangan gawin ko to. Interpretation po yun. Pero pag nasa yung Holy Ghost, ginagawa mo lang yan. Kasi, interpretation, kasi ang Diyos nasa akin, i-interpret ko lang po yung Bible. Kasi yung kung gusto niya, sinusunod ko lang. So, sabi niya, Panginoon, ibigin mo yung kaaway. Madali mo lang ibigin kasi bakit kasi nasa akin ng Diyos. I-interpret ko lang po yung Bible. Dumating kasi na akin ng Diyos. Ang Diyos ang siya nagpapaliwanag ng kanyang sariling salita sa akin. Yun po yung pagpapaliwanag niya. Okay? So, yun, kaya ganun po nagagawa. Kaya hindi mahirap gawin ng isang tao yung kanyang kalooban. Kasi dahil, yun po yung way ng kanyang interpretation. Dahil sa Holy Ghost. So, ganito lang siguro yung aking gustong sabihin, no? At dumating naman ako sa climax na yun nga, ang Diyos tayo ang interpretation ng Diyos sa huling panahon, kailangan sa buhay natin ng buhay yung mensahe. Okay?